yourself proper time to sleep. They who sleep give nature time to build up and repair the weary waste of the organs. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Doc, simulan po natin ng isang panalangin ng ating pong programa ngayong hapon. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kapangyarihan at sa inyo pong dakilang pagmamahal sa sangkatauhan. Dalangin po namin, Ama, ang paggawad ninyo ng magandang kalusugan sa bawat isa po sa amin. Gayon din po, Ama, puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu. Gayon din po ang amin pong mga manonood ngayong hapon pong ito. At patawarin nawa po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Dahil ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Is it better to sleep 1 or 2 hours or to not sleep at all? Our topic this afternoon is about rest your body. Doc, nakapahinga ka ba ng maayos? Yeah, okay naman. Siyempre, kailangan yun eh. But anyway, napaka-interesting itong subject natin kasi kung minsan, ang dali-dali lang na pakinggan at madaling pag-usapan. Pero kung titingnan natin itong ikapitong utos nito ng 8 Laws of Health, ay napakaraming guilty dyan. Kaya kailangan lang talaga natin natutukan natin ito dahil alam ko na ang pinag-usapan natin dito yung maibalik natin yung tinatawag na importansya at kahalagahan. Ano ba ang epekto o benepisyo nito sa ating kalusugan? Na itong topic na ito ay napakahalaga, nagbigyan natin ng daan. Totoo, Doc, no? At saka sa ating pong mga manonood, nais po naming ipaalam sa inyo na yung nutrition, hindi nagtatapos yun kasi sobrang lawak ng nutrition, Doc. Pero yung rest, yung pagpapahinga ng ating katawan ay kailangan din pala natin, Doc, di ba? So yun yung magiging topic natin. Actually, major to eh. Hindi naman ito pangkaraniwan eh. Kahit kumain ka nga ng maayos eh. Kung hindi mo ipagpapahinga at itutulog yan, paano magkakaroon ng distribution? Paano magkakaroon ng pagpapalit o kaya naman yung pagre-repair? Kung hindi natin susundin yung tinatawag na biorhythm o circadian cycle na supposed to be, dapat ito alam ng mga viewers natin. Tama, Doc. Doc, pag-usapan natin, ano ba itong tinatawag nating kapahingahan or rest? Actually, pag sinabing kapahingahan o rest, dinisign talaga ng God ang katawan ng tao na part yan. Kaya merong liwanag at merong gabi. Pag sinabing liwanag, ito yung time na kailangan talagang yung required ng katawan for activities, kailangan gawin mo. Pati na yung magpapawis ka para yung kakainin mo, doon manggagaling sa pawis mo. At pagdating naman ng gabi, dinisign naman ng Panginoon ng ating katawan para pag lumulubog na yung araw, ito yung time na dapat naman natin bigyan ng daan yung tamang kapahingahan. Dahil dito nagsisimula yung pagre-recuperate, pagre-repair, at pagre-recharge ng ating katawan para maprolong at maabot natin yung tinatawag na matiwasay at maayos na kalusugan na siya nagiging dahilan kung bakit marami yung maaga pa lang ay hindi na nila ini-enjoy ang kagandahan ng regalo ng buhay, bunga ng kulang sa pahinga. Ang ganda, Doc, nung definition, no? At sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan or meron po kayong suggestion or mga topic po na gusto nyo pong i-discuss po dito sa Kaalamang Pangkalusugan, na isend nyo lamang po yan sa comment section or sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen. Nais din natin na ipaalam sa atin pong mga viewers, no, Doc, na ito palang kakulangan sa kapahingahan or yung pagtulog natin, yung pagpapahinga natin, it is a global dilemma. So talagang problema na talaga to globally. Talagang ano ito eh, hindi localized to eh. Talagang pangbuong sanlibutan ito eh. Na kung hindi natin ito bibigyan ng focus, kung pagka minsan epektado yung ating mga kabataan, kaya sabi ko, blessed din yung mga senior citizen eh. Kasi meron kaming pinagdaanan o ano tawag dito yung panahon, ng aming kapanahunan. Talagang mga magulang namin, palibasa, ito naman yung advantage namin na doon kami lumaki sa probinsya. Talagang alas 6 ng hapon nagre-ready na kami at alas 7, alas 8 ng gabi tulog na kami. Madaling araw gising kaming lahat kasi during that time wala namang gadget eh, wala namang television,
kuryente nga namin, gasol eh. Pangalawa, yung aming buhay nun, kahit sabihin mo na wala kaming masasabing maraming pera, pero sapat naman yung aming bigas at gulayan doon sa aming sariling lugar. Kaya ang parents ko, sabay-sabay kami kumakain. At naalala ko pa, dahil Adventist na nga ako nung pinanganak ako, talagang pagdating ng 5:30, 6, naka-worship na kami niyan. At may kanya-kanya kaming trabaho. Bata pa lang kami, may naka-assign na. At yung pagtulog nga, kitang-kita ko na iba yung aming kinagisnan kaysa panahon na ating kinabubuhayan ngayon sa modernong kapaligiran. Kaya isang kapamaraanan na ibig kong ibalik muli sa ating mga viewers ngayon na kung tayo maghahanap ng tamang kagalingan, hindi makukuha ito sa medication yan. Kailangan talaga natin sumunod tayo sa tamang pamantayan na ang pagpapahinga at pagtulog ay isang uri ng masasabi ko na gamot sa taong nangangalay, sa taong may nararamdaman, at sa taong hindi nagiging maganda ang kanilang pakiramdam na ang tanging kagamutan, unang-una, matulog ng maaga. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda nung example na talagang yung pagpapractice kasi ng pagtulog ng maaga, especially sa probinsya. Kasi 'di ba, doon ramdam mo na agad, mababa na agad yung lumubog na agad yung araw, 'di ba? Ramdam mo na inaantok ka na dahil nga doon sa circadian rhythm natin na tinatawag. So, mga kaibigan, sa hapon pong ito, napaka-importante na malaman natin na hindi lang sa pagkain, yung importante ang pagkain sa buhay natin, sa buhay ng tao. Pero katulad ng pagkain, katulad ng exercise, katulad ng hangin, ng mga binabanggit natin na kasama dun sa 8 laws of health, napaka-importante din po na magkaroon tayo ng kapahingahan, which is yung sleep natin. Kaya walang pwedeng mag-deny eh, o walang po pwedeng tumutol eh, o kaya naman eh magsabing yung 8 utos ng pangkalusugan, wala yan. I'm sorry to tell you, you are not gonna get the right health condition unless you are willing enough to cooperate with these kinds of rules given by God. And we are being blessed by it, knowing that God wants His people to be a blessing to others. And in order for us to be a blessing, you must value and learn something on how to do it for ourselves, especially with people who are in the side of health ministry. Because God wants us to become a practical medical missionary, especially in this closing time, so that everybody could do the work, knowing that a lot of people out there are suffering, are needing these kinds of informations, so that we can minimize or even create more awareness and rescue more numbers of people out there to bring it back into quality of life. Ayan. Ang ganda, Dok, no? Kasi parang feeling ko nga nagpapahinga tayo ngayon, Dok. Bakit? Kasi kung ano yung ginagawa natin ngayon, nagpapahinga tayo, pero yung mind natin nakatuon sa Panginoon. Yung tipong hindi tayo kumakain ngayon, pero we are healthy na yung pahinga natin ay nakatuon lang sa Panginoon. Hindi ka nag-iisip ng problema, hindi ka nag-iisip kung sino yung may utang sa'yo, kung ano yung mga problema sa kapaligiran, kaya ng mundo. yung 8 laws of health, meron nga diyang quotations na ibig kong bigyan ng daan na may reason kung bakit napakahalaga na lalo-lalo na sa time natin bago dumating ang ating Panginoon ay maintindihan natin na napakalaking bagay pala itong health ministry o yung health education or medical missionary work sa buhay ng mga pinagkalooban ng ganitong katotohanan. Ang nakalagay po sa Australasian Union Conference, record June 1, 1900, in preparing a people for the Lord's second coming, a great work is to be done through the promulgation of health principles. We are to relieve suffering by the use of the natural agencies that God has provided. We should teach the people how to prevent sickness by obedience to the laws of life, and while we work for the healing of the body, we should seize every opportunity to work for the healing of the soul. Ang ganda, Dok. Yeah. Na sumunod lang tayo at tayo ay magiging malusog. Pakakita mo yung pagkakapaliwanag niya na yung promulgation ng health principles na merong bahagi dito sa pagkakaloob ng kagalingan at paggamit ng mga natural na kapamaraanan at pagsunod sa batas ng kalusugan
na alam natin na talagang ito pala yung kanyang ibig na maibigay bago dumating ang ating Panginoon sa sanlibutan. Kaya kumbaga sa inuutos ng magulang, ang mga anak niya dapat kung ano yung inuutos ng magulang niya, dapat sana yun yung bigyan nila ng tuon para mapabilis na maibalik yung tinatawag na larawan ng Panginoon na nangawala, bunga ng hindi alam, yung tinatawag na kapamaraanan kung paano ma-restore yung physical na mayroong relasyon sa mental at yung pagpapalago ng spiritual conditions ay magkakasama yan na lagi kong binibigyan ng daan sa 1 Thessalonians 5:23 in preparation for the second coming of Christ that we must place ourselves free from any kinds of filthiness of the flesh or even disease na binanggit sa 3 SM 292 na lahat ng aabutan ng Panginoon ay sila ay malulusog na buhay. Amen. Gusto kong Sino ba naman ayaw na pag dumating ang Panginoon makita mo ng mukha ng ating Panginoon, everybody's dreaming, everybody's how do you call that? Aiming. Naalala ko na pag ang isang tao wala palang Diyos, reckless ang buhay ng tao. Totoo do. Hindi lang reckless, aimless at worthless. Para ka lang ipis. Kung gano'n lang naman ang paglabas natin sa mundo, yun pala yung mga walang God. At paano mo naman malalaman na may God ka o wala? Alam mo na pag-aralan ko yung 10 Commandments. Pag pala ang isang bagay ay inubusan mo ng mahabang panahon kaysa Panginoon, mas pinapalitan mo yung Diyos mo nung bagay na matagal na oras ang inuubos mo. Ngayon yung mga tao ang panahon na nila, nasa gadget na eh. Totoo do. So, ibig sabihin, di ba sabi, thou shall not have no other gods before me. Ang gadget ngayon, yan na yung ano ng kabataan ngayon eh, maghapon. Baka sabihin ko, 10 hours, inuubos niyan eh. Gaano katagal ang oras natin sa Bible? Ang mahirap yung maging reckless tayo. Ano ba sa Tagalog yung reckless? Yung hindi maingat. Yun nga, hindi maingat. Ayan. Hindi ba, kamot may. Hindi ka nag-iingat eh. Yung aimless, ano sa Tagalog yun? Wala kang direksyon. Hindi mo alam kung saan ka patutungo eh. Yung worthless. Wala kang... Kung ganun lang naman ang magiging senaryo natin sa mundong ito, what's the use of enjoying and spending so much time to put up a goal? Kaya dito ko nakita na napakahalaga na malaman naman natin yung part natin. Kaya kung titingnan natin itong pinag-uusapan natin na ito, na may kinalaman dun sa paghahanda bago dumating si Kristo, ang hinihingi pala ng Panginoon ay maituro talaga yung tinatawag na 8 utos ng pangkalusugan, isa-isahin at maipaliwanag at maintindihan ng mga tigapakinig na hindi pa huli ang lahat kung gusto nating makuha yung tinatawag na tamang pamumuhay. Amen. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang sinabi po ng Centers for Disease Control and Prevention or CDC, adults need more than 7 hours of sleep per night, while children ages 6 to 12 need 9 to 12 hours for optimal health. Pero alam mo, Doc, there's this published article online. Ang nakalagay doon ay, tired but can't sleep? It may be a sign that your circadian rhythm is off. However, being tired all day and awake at night can also be caused by poor napping habits, anxiety, caffeine consumption, blue light from devices, sleep disorders, and even diet. So kahit pala yung pagkain natin, Dok, 'di ba? Nakakabigay din siya ng problema sa katawan natin. Na nade-deprive, hindi tayo makatulog, 'di ba? Ang hirap sa totoo lang, Dok, ang hirap hanapin ng tulog kapag nilalabanan mo. Actually, katulad nga ng mga previous na mga episode natin, 'di ba? Napag-aralan nga natin itong mga stimulating type of material, itong mga kape, yung alak, alcohol, and so on, mga processed food and junk food. Actually, may participations yan dito sa tinatawag na kung paano ang body natin hindi magkaroon ng chance na makapag-relax. Kaya yung tinatawag na material, yung serotonin na yun, yung tinatawag na pinaka-hormones na yun, na hindi mabuo ng ating katawan, kaya hindi tayo makapag-induce ng, especially melatonin. So, ang pinupoint natin dito, pag ang isang tao ay mali yung kapaligiran at mali rin yung kinakain niya, at masyado tayong exposed dito sa ingay ng kapaligiran, syudad, at wala tayong enough na negative ion, gadget, and so on, television,
Actually, nakapag-contribute ito talaga. Napakalaking bahagi ito. Na ang hirap gumawa ng tulog. Lalo na yung mga nakatira sa syudad. Totoo, Doc. And nabanggit mo kanina, Doc, no, yung regarding doon sa mga gadgets natin, doon sa mga appliances natin, like yung sa TV, di ba, computers. Ang dami talaga na ibibigay sa atin ng mundo. Ang daming mga pleasures of the earth na talagang pwede natin talagang tangkilikin. But wait, mga kaibigan, dapat nating salain kung ano yung dapat nating ipasok, kung ano yung nakikita ng mata natin, yung napapakinggan natin, yung sinasabi natin, yung nahahawakan natin. Kasi mga kaibigan, napaka-importante po talaga na ipahinga din natin yung mga senses natin. Kasi yung overwork, di ba pag minsan, Dok, kunyari, sobrang gamit natin sa mata natin, pag minsan yung mga, let's say, yung mga anak, yung mga estudyante natin ngayon, lalo na online, so lagi silang nasa computer, sa mga cellphone. So, imbis na nakakapahinga dapat, kasi syempre, di ba, iba, Dok, yung face-to-face, na nasa classroom sila, nakakapakinig sila mismo sa teacher nila, walang mga interruption dahil sa mga signal ng internet connection. Naawa din ako doon sa mga kabataan ngayon eh. Hindi nila naranasan yung maglaro ng tambul preso. Yes, yung piko. Piko, yung tinatawag na tarumpo, yung moro-moro. Luksong baka. Merong talagang tinuturuan kami sa likod ng eskwelahan, gardening. May Yes. kanya-kanya kaming plot. Na para bang hindi na napapansin ito ng ating tigapanguna, lalo-lalo na sa larangan ng edukasyon. Na pag natanggal mo yung tinatawag na ganung uri, ang bata ngayon ay para bang walang value. Baka ang daming papakamatay na kabataan, yung depression. Kasi nasawa na eh. Kasi akala nila, ganun lang yung normal na buhay ng tao. Lalo-lalo na yung pinanganak na mayaman. Na hindi nasanay sa anong meaning ng buhay. Kasi ako naranasan ko yung 14 years old, nagpipilapil na ako ng bukid. Nagbubunot na kami ng punla. At naranasan namin yung may kanya-kanya kaming schedule o duty. Ako yung taga-buhat ng tubig sa baba. Kasi meron kaming poso, binobomba yan. Ay bahay Kastila yung bahay namin. Inaakit ko yung isang timbang yun. At pag napabayaan kong kulang yung laman ng tapayan namin, Papagalitan ka. hindi lang papagalitan, papaluin kami. Naku. At hindi kami pwedeng uuwi ng gabi na madilim na. Dapat may araw pa, nandun na kami. Kaya hindi ganun yung disiplina ang disiplina ng mga magulang nung araw. Talagang kitang-kita ko na talagang Stricto talaga. Stricto talaga. Kaya napansin ko na talaga itong modern mundo natin ito. Eh lahat na lang computer na eh. Totoo, Dok. Isipin mo, wala nang partisipasyon ng tao. Lalo na yung mga kabataan. Lalo na sa school ngayon, puro gadget na lang. Yes. Ang mga magulang, hinahayaan na lang sa gadget ang anak. Kaya nangyari, yung brain ng bata nasisira. At grabe rin magpuyat ang mga bata ngayon. Totoo, Dok. And alam niyo, Dok, gusto ko lang dagdagan sa atin pong mga manonood. Yung binanggit mo, Dok, kanina na kawawa talaga yung mga bata. Kasi yung suicide na word, sobra yan sa mga kabataan ngayon, especially dun sa mga kabataan na hindi nga nakaranas ng mga binanggit ni Doc, yung makapaglaro sa labas, yung ma-experience nila na may mga kaibigan na kasama maglaro, may mga, yung nagtatanim ka, nakakahawa ka ng lupa, nakakalanghap ka ng simoy ng hangin na sariwa sa labas. Kasi lalo na sa city, 'di ba, sa syudad, iba yung pakiramdam na meron kang nahahawakang kalaro, hindi lang yung nasa cellphone, hindi lang yung ka-chat mo na talagang message ka ng message or text ka lang ng text. Kasi iba yung exercise mo sa labas at iba naman yung ginagawa mo pag nasa loob ka ng bahay. Kaya iba yung anxiety, yung depression, Kaya 'di blessed ba? pa rin kami Yung mga- paranoia ng mga bata. Blessed pa rin kami mga may edad na eh. Kasi kami yung nakaranas na nung ganung panahon eh. Yung mga kabataan ngayon eh, hindi sila nakaranas nun eh. Saka nung unang panahon namin, eh masasabi ko na ibang-iba yung mundo nun. Hindi ko nga kayang ipagpalit eh. Kung tatanungin mo ako, ibabalik sa 1960s, mas pipiliin ko yun eh. Kasi mababait ang tao, ang daming bayabas sa kapaligiran, nagkalat ang santol, ang mga gulay, ordinaryo lang. At para bang kahit konti lang yung pera, pero Parang magaan yung may, buhay. may meaning yung buhay. Yes. Kasi talaga may interaction ka. At pangalawa, merong espiritu ng pagtutulungan, pagbibigayan. Kaya kitang-kita natin because of this modern environment, ang daming nadidepress. Alam mo ba, pag kulang ka sa tulog, Ano, Dok? isa sa mga epekto niyan, magiging malungkutin ka o nadidepress ka. Ito yung tinatawag na karamdaman na chronic pain syndrome.
sa terminology na ginagamit nila, yung schizophrenia. I don't know if I pronounce it right. Yes. So, ito yung isa sa mga bahagi niyan. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, napakadami po talaga ng mga causes itong sleep deprivation natin. Like yung mga sinabi kanina ni Doc, na talagang meron siyang depression, yung schizophrenia na talagang mental disorder din na nangyayari din sa ating pong ibang mga kababayan or ibang mga tao globally. Gayon din po yung tinatawag natin na chronic pain syndrome na talagang, kapag wala kang pahinga, talagang mararamdaman mo na, ay, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng kasukasuan ko, di ba? Yung ganun, lahat parang in pain ka lagi kasi kulang ka sa pahinga. Ano pa, yung tinatawag nating stroke, and ang malala doon, Doc, yung Alzheimer's disease, which is talagang ang mga tinatamaan talaga yung mga nagkakaedad. Pero nasa atin kasi yun eh. If we're going to maintain a healthy lifestyle, a healthy diet, and yung pag-exercise natin, Doc, di ba? Yung 8 laws of health, napaka-importante po nun, mga kaibigan. Kasi kung meron tayong sapat na kapahingahan, especially sa brain natin, kasi paano na lang, Doc, kapag kunyari gabi, matutulog ka na lang, nakabukas pa, may blue light pa yung cellphone mo, di ba? Titingin ka sa YouTube, Yes. titingin ka sa Google, mga balita doon, pero hindi mo alam, naka 2 hours ka na pala. Yes. And then pagtulog mo ngayon, hindi ka makatulog, sasabihin mo, may insomnia ka na. Eh, hindi mo alam, ang dahilan naman yung gadget na hawak mo. Totoo, Doc. And sa iba namang mga tao, Actually, dapat iba to talaga yung mga yan eh. Kung kaya mo rin lang kontrolin yung sarili mo. Totoo, Doc. 'Di ba? Kahit nga sa Bible, Doc, 'di ba? Kapag nagkasala ang iyong kamay, putulin mo yung kamay mo. Hindi naman actual na putulin yung kamay. Hindi naman pero literal, ang point, mga tanggalin kaibigan. mo yung, sa naturopathy kasi, kung naninigarilyo ka at may lung problem ka, ang ginagawa namin, tinuturo namin kung ano yung paraan para tanggalin ng sigarilyo. Hindi pwedeng kukusintihin mo. Maintenance. Hindi pwede yun. Kaya lang, ma-win mo yung battle mo tungkol dun sa sakit mo na naging dahilan yung problemang binibigay mo. The same thing. Kung pinag-uusapan natin dito yung depression, pinag-uusapan natin dito yung tinatawag na mental disorder and so on, kailangan nating malaman kung anong cause nito. At kung cause nito ay gadget, bilang mga magulang, I think it is really a high time to stand with the right principles so that we can reach and help more young people, especially in this time of our that we have. So, yun yung pinopoint ko na sabi ko nga, kaya maraming nagkaka-cancer. Actually, pag pinag-aralan naman talaga natin ng cancer, ito yung end ng normal ability ng immune system to prevent people by developing that. So, pag sinabing cancer, ito yung pinaka-huling-huling worst scenario na inaabot ng katawan natin na yung ating antibodies at yung tinatawag na anti-cancer defense mechanism natin ay humina at ma-take over ng tinatawag na cancer. So, isa sa pinanggagalingan ng panghihina ng ating mga antibodies ay yung lack of sleep. Kaya pag lagi tayong puyat, ay talagang alam natin na prone tayo sa ganyang uri ng sakit. Lalo na yung atake. Dahil ang dugo natin, bumababa yung blood volume. Pag puyat ka. Siyempre, ang heart mo, nagpapump yan. Pag ang volume ng dugo ay kulang sa ngayon sa amount, talagang overheating ang magiging dulot niyan, katulad ng water pump. So makikita natin to na lahat ng mga ito, pagka nagkasama-sama, ang isang kasagutan lang pala, pilitin mong matulog ng humiga ng maaga. At maganda nito, walang bayad. Yes, so Doc, diba? Binigay na nga ng Panginoon yung gamot na walang bayad gusto mo pa, uminom ka pa ng mga pampatulog. Marami, alam mo ba ngayon, napakalaking negosyo ngayon ang sleeping pills. Yes, totoo, One of the Doc. biggest business sa buong mundo ay itong pampatulog. Kasi problema ng tayo tulog Pero naranasan ko pag napunta ako sa probinsya, yung pag napupunta ako sa malayo dito sa aming lugar, talagang pagdating ng 8, 9, talagang automatic Oo. Yun lang pala, kailangan mo lang pala yung tahimik na lugar, mataas ang negative ion, at kalimutan mo na yung mga alalahanin mo sa buhay mo. Na kung pagkaminsan, di naman ikaw palulusugin ito. Bakit mo pa kailangan entertainin pa ito? So, kailangan talaga natin talaga ng kapahingahan.
Gusto ko lang i-share, no, Dok. Alam mo sa atin pong mga manonood, pag minsan talaga feeling ko ang tanda-tanda ko na bakit, Dok? Alam mo ba, Dok, pag 8:30 pa lang, pag pumatak na po talaga mga kaibigan yung 8:30 PM, inaantok na talaga ako. Ba, magandang habit Kaya, yan. oo, kaya parang alam niyo po sa atin pong mga manonood, pag nasanay daw tayo, na according po to sa studies, no, na pag nasanay pala tayo na natutulog ng maaga, dun sa example, ako 8:30 ako natutulog, the next day, 8:30 ka ulit aantukin, the next day, 8:30 ka ulit aantukin. Pero pag pinaglabanan po natin, Dok, talagang ang hirap talaga kasi yung tipong iba yung pakiramdam mo na parang naluluha ka na. Nako mga kaibigan, tapatin nyo kami ni Doc na for sure, naluluha kayo kapag kunyari, ay, naghihikab-hikab ka na, tapos inaantok ka na, pero ay, parang ang ganda pa rin ang pinapanood mo, concert, kung ano man yan, tapos inaantok ka pa rin. Nilalabanan po natin yun, mga kaibigan, kaya kailangan po natin na tulungan din yung sarili natin na, oh Gladens, Doc Tam, ito na yung oras ng pagtulog mo, inaantok ka na, ipikit mo na yung mata mo, isarado mo na yung cellphone mo, at magpahinga ka na, kasi tomorrow is another day. Yeah. So ito, alam mo, interesting din naman ang matulog ng maaga. Kaya naman ako kaya ko nasabing interesting matulog ng maaga. Kasi maaga kang nagigising. Yes. Pag maaga kang nagigising, katulad kanina, alas 5, gising na ako. Naglakad na ako. Ang ginawa ko naman, doon ako naglalakad. Sana makita yun. Doon ako naglalakad sa baba ng aking tanim. Na ang nilalakaran ko ay punong-puno ng puno na nagbubuga ng negative ion. At yung palang negative ion, ay sa madaling araw pala napakalakas ng epekto niyan. Kaya kung tanghali ka na gumising, na mismo yung negative ion na kailangan ng katawan ng tao. Kaya, kasi pag ikaw ay puyat, siyempre, tanghali gising mo, babawi ka. Yes. Hindi mo na nakuha yung ganda ng umaga. Saka alam mo, iba yung kulay ng kulap. Kalangitan? Oh, yes. Alam mo ba kaya nakakatuwa ang nature? Iba-iba yung every seconds. Kung marunong ka lang mag-obserba, kung nature's lover ka, mamamangha ka kung paano mo mamahalin ng Panginoon eh. Kasi iba-ibang kulay yung ulap eh. Lalo na yung bago sumikat ang araw at bago lumubog. Maliwanag ang buwan, mga bituin. At sa buong maghapon, titingnan mo yung interactions, kung paano nagkakaroon ng ganong ulap. Kung baga sa nagdo-drawing, kung master artist ka, makita mo talaga na hindi ordinary. Believe me, talagang i-appreciate mo. Kaya nga, ang sabi nga, once na nag-observe ka sa nature, sa mga huni ng ibon, mga kung paano pinagaganda yung kulay ng dahon, at kung paano nararamdaman mo yung buga ng lamig ng hangin na nasasangap mo sa iyong katawan, isang bagay lang ang nagpapaalala, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Sobra. Salamat, Doc. At nais po namin ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Harvard Publishing Health. Sleep is the period when your body repairs its tissues, replenishes hormones, and transfers short-term memories into long-term memories. If you skip a night's sleep, your mental function and mood will significantly decline the next day. Grabe, Doc, di ba? So, kaya pala ang daming galit, no, sa atin pong mga manonood. Kaya pala ang daming galit kapag kunyari, kulang ako sa tulog. Ay, nako! Di ba? Talagang mainitin yung ulo. Wala ka sa mood. Ganun talaga. And another study po, according sa Center for Disease Control and Prevention, or CDC, being awake for 18 hours causes a similar mental impairment as having a blood alcohol content of 0.05% and being awake for 24 hours is equivalent to 0.10%. So mga kaibigan, skipping sleep is an equivalent to being drunk. So para ka palang uminom ng alak, Dok. 'Di ba? Pag hindi ka natulog ng maaga, 'di ba? Pinaglabanan mo yung antok mo. Sabihin mo, hindi ko uminom ng alak, din. puyat ka ng puyat. Ganun din pala yung soma. So napakahirap pala talaga, Dok, no? Nakakasira ng brain ng puyat eh. Nakasira din ng brain ng alak. Nakakalasing ang alak, nakakalasing din ang puyat. Nakaka-cancer ang alak, kaka-cancer ka rin sa puyat. What's the difference? It's just the same thing. Yes. You are violating the laws of God. And at the end, what is the wages of sin? It's death. Totoo, Dok.
At nais din po namin ibahagi sa inyo that ideally, it's a good idea to aim for at least 90 minutes of sleep so that your body has time to go through a full cycle. Research has found that sleeping for 90 to 110 minutes may help reduce grogginess when you wake compared to shorter 60-minute sleeping sessions. Ibig sabihin pala, Dok, kapag kunyari 90 to 110 minutes yung sleep mo, parang refresh ka, parang feeling mo natulog ka ng 9 to 12 hours or 7 to 8 hours. Pero kapag yung shorter dun sa 90 minutes, less than 90 minutes pala mga kaibigan, yung ating tulog, dun natin nararamdaman na parang nahihilo-hilo pala tayo, di ba? Groggy tayo. Parang nakakasabod. Saka pala, yung movement mo parang ang bagal, parang madadapa ka. Lalo na pag medyo nasa 50 above na yung edad mo. Totoo, Dok. Hindi na yan advisable na magpupuyat. Kaya yung maglalamay ka sa patay, parang hindi na advisable, lalo na sa may mga edad na. Bakit yung tradisyon na yun, kailangan pang paglamayan yun? Eh, patay na naman, di ba? Pwede namang simulan yung dumalo ng 9 ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Yes. And then, magdamagan, binabantayan. Oo. Samantalang, alam mo, yung mga tradisyon talaga eh. Ito mga kultura, kung pagka minsan, nasa-sacrifice yung ano. Kaya kung minsan, inaatake yung mga naglalamay. Totoo, Dok. And sa ating pong mga manonood, nabanggit kasi ni Dok yung inaatake. Alam niyo po ba na yung atake po sa puso ay kadalasan po nangyayari yan sa madaling araw or sa umagang-umaga. Kaya babantayan po natin para po sa mga may maintenance ay talagang uminom po kayo at wag po kayo mag-skip kasi meron siyang tinatawag na withdrawal syndrome or yung tipong biglang kumbaga parang twitching, biglang nagfa-fluctuate yung ating blood pressure, hindi natin masabi na. Kasi alam mo, Doc, recently, meron akong isang kaibigan na taga Palawan, yung mother niya ay talagang natagpuan na lang nung asawang lalaki na nakadapa na sa sahig. Kaya wala siyang occurring na mga dating mga sakit, wala siyang high blood or kahit na anong klaseng sakit, pero bigla na lang eh. Pag minsan kasi, yung cause talaga ng atake sa puso natin ay yung overwork. So, medyo masipag din kasi. So, parang sa atin ngayon, sa atin pong mga manonood, no, hindi natin, minsan mapapansin natin, akala natin, ay sobrang healthy nito, yung diet nito, ganyan-ganyan. Pero ba't nangyari sa kanya yon? Minsan, hindi rin sa diet. Minsan, kung paano din natin ingatan yung ating mismong katawan. Kaya mga kaibigan, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggestion or meron po kayong suggestion, i-comment nyo lang po yan dito po sa Kaalabang Pangkalusugan ngayon pong hapon pong ito. Actually, kitang-kita natin talaga na itong 8 utos ng pangkalusugan ay talagang hindi pwedeng bawasan eh. Kaya sabihin mo na tama yung nutrition mo, hindi ka naman natutulog ng maaga. Wala din. Guilty ka rin. O kaya naman, tama yung nutrition mo. Natutulog ka man ng tama sa oras. Eh pero wala ka naman sapat na hangin. Na ang hangin na hinihinga mo ay polluted. Hindi rin ito magiging kapaki-pakinabang sa gift ng Panginoon na pangkalusugan. Kaya lang kung pagka minsan, parang since nga na naging used na tayo doon, parang ang feeling namin, feeling ng tao, para bang bahala ng Panginoon, nawain na lang niya siguro yun. Pero wala tayong sense of guilty. Wala tayong sense of, what you call it, moving forward. Kung baga sa paghingi ng sorry. Hindi ba paghingi ng sorry, Lord, nagkasakit ako. Nabasa ko sa page 26, 28 ng Counsels on Diet and Food. Kung gusto mong mawala yung sakit mo, siguraduhin mo muna na handa kang sumunod doon sa regalo ng rules ng pangkalusugan. Bago dumating. Di ba nabasa natin yan? Yes. Yung healing na ibibigay niya. For example, may lang problem ka. Nakatira ka sa Metro Manila. Paano ipipilas ng Panginoon yung hinihiling mo? Hindi ka magkaroon ng tsansa na umalis doon sa ganung uri ng kapaligiran. Lalo na sa ating normal na pinag-uusapan sa batas ng pangkalusugan. Kaya isang napakalaking challenge yan kung paano tayo makawala doon sa comfort zone. Alam mo ba, napakahirap umalis sa isang lugar? Naranasan ko yan nung nasa US kami. Iniiyakan namin yan. Hindi ko malaman kung paano ko sisimulan. Kaya nung nag-decisions na ako, sabi ko, no turning back. I really have to go. Siyempre, ang ganda ron. Walang traffic, walang jeep. Lahat convenient. Walang tricycle. Ang driving doon talagang by the rules. Talagang four-way stop, walang mag-uunahan. Hindi rito, pakiramdaman, gulangan. So, hindi ganun kadaling iwan ng Amerika.
Pero palibhasa, dito ako laki, dugong Pinoy ako. Nakita ko sa last days, talagang simple lang ang buhay dito. Kasi dito maraming saging. Di ba? Napag-aralan nga natin sa nutrition na ang saging pala, grabe pala yan. May iron pala yan, may potassium. Yes. Lahat pala ng may vitamin A, Yung may vitamin B. nutrients na kailangan natin. At napakaganda rin yung meron siyang certain minerals na nakapagpapaganda ng utak ng tao. Ibig sabihin, nakakapagpapabait. Kaya kung masungit ang misis mo, pag pinakain mo ng maraming saging, ay bumabait sila. So, sa Pilipinas, whole year round yan. Kaya pumunta lang tayo ng konti rin sa nutrition. Siyempre, pang-remind lang naman natin. Katulad nga na avocado, kaninang umaga. Habang kinakain ko yung avocado, biglang na-remind ako. Nagpapasalamat ako. Dahil ang avocado, unang-una, may iron din. May essential fats. At may vitamin A din. At may vitamin B din. At meron siya tinatawag na magnesium and potassium. Sabi ko, grabe ito at ang ganda sa brain. Kaya habang kumakain ako ng avocado kaninang umaga, hindi ako guilty. Kasi alam mo ba kaya ako binibigyan ng daan ito? Kasi karamihan ng tao, ang almusalan nila, wala nang value yung kinakain nila. Kaya kung titingnan natin itong 8 loaves of bread, kaya ito yung ating laging binibigyan ng daan at binibigyan ng pagkakataon na maintindihan ng ating mga tigapakinig, ito yung bagay na kulang sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Na kahit anong reliyon man ang ating kinabibilangan, kung wala tayong 8 laws of health, ang religion ay hindi tayo ililigtas niyan. Dahil ang Panginoon ang merong kakayanan para bumalik tayo sa Kanya at maibalik tayo sa tamang panuntunan at magkaisa tayo, lalo-lalo sa panahon nating kinabubuhayan, ibalik ang kalusugan, luminaw ang kaisapan, at kung ano yung totoo, yun po yung ating panghawakan at sama-sama tayo na kumilala at sumunod sa ating manlalalang. Alam ba kayong binanggit ko yung saging? Oh, sige, Dok. Ang saging ay nakapagpapaantok. Ayun. At kaya maganda pala. yan sa pang-eliminate ng Waste products waste natin. product in the morning. Kaya napakaganda yung pagdating ng gabi, ang hapunan na lang nila kuminsan, saging. Oo, totoo, Dok, no? Even po, no, sa atin pong mga manonood sa Councils on Diet and Foods, nakalagay din talaga doon, Dok, na mas healthy talaga, na kahit prutas na lang talaga yung kainin natin sa gabi. Kasi doon, hindi, yung dugo natin, hindi napupunta doon sa pinakatsa natin kasi idadigest pa niya. Ganon po yun eh. Kapag kunyari nag-exercise tayo, yung dugo natin napupunta sa ating legs. Kung ano yung nag-work sa ating pong katawan, doon napupunta yung dugo, kaya yun yung nag-work. Kaya kung tayo ay matutulog, yung brain natin, mapupuno siya ng blood at magkakaroon ng repair doon sa function ng kanyang brain. Kaya kanina yung sinasabi ni Doc, yung mental na mga disorders na pwede nating makuha kapag meron tayong sleep deprivation or mga problema sa pagtulog or nilalabanan natin, doon tayo nagkakaroon ng problema. So, ngayon Doc, ibahagi natin sa kanila yung dalawang process kung bakit tayo inaantok. So, the first one is yung circadian rhythm and the second one is the sleep pressure. Itong circadian rhythm, ito yung binanggit mo, Doc, na ito yung pattern, kumbaga, natulog tayo ng ganitong oras, 8:30 p.m. natulog tayo. The next day, 8:30 p.m. ka ulit. So, ibig sabihin, yun yung pattern ng tulog natin. Aantukin ka na. At yung sleep pressure, ito naman yung tired ka na. Ibig sabihin, napagod ka na sa buong maghapon, tapos feeling mo inaantok ka na, pero nilalabanan mo. Tapos hanggang sa yung paglaban mo ay talagang inaantok hanggang sa hindi mo na kaya, hanggang sa makakatulog ka na. Ibig sabihin, pinipressure mo lang yung antok mo, nilalabanan mo lang yung antok mo. Kaya ikaw din ay at the end of the day, makakatulog ka pa rin. At alam mo ba, Doc, mas maganda pala na kapag inaantok tayo, kahit na kunyari 20 minutes lang, yung nap natin na yun, napaka-importante pala nun. Kasi 'di ba, mas maganda na nakatulog ka kahit 20 na minutos lang kaysa doon sa wala ka talagang tulog. Kasi yung katulad na binanggit mo kanina, Doc, na talagang magkakaroon talaga tayo ng problema. At Doc, ngayon pag-usapan natin, ano naman yung mga problema na makikita natin or mga symptoms na makikita natin sa isang tao kapag kunyari meron na silang kakulangan sa pagtulog or kulang na sila sa tulog. Malilimutin na yan. Pangalawa, yung pagkukonsentrate nila, masyadong hindi strong yung kanilang movement. Kaya prone yan sa madulas o kaya may hawak na baso. Kala mo, hawak mo, nalalaglag na kusa. Opo. May mga ganong scenario. Okay, sa driving, bigla na lang na nagulat ka, nauntog mo yung auto mo. So ito yung lack of concentration o poor concentration. Saka yung tinatawag na
Kanina lang, alam mo yung pangalan nung ganon. Maya-maya, Ano nga yun? ano nga yun? Para bang tatabihin naman, sisisihin pa. Kasi senior na ako. Anong senior? Dapat, kahit senior ka, intact pa rin yung memory mo. Pangalawa, yung pinaka-importante yung paghatol, yung judgment eh. Kung paano mo i-pre-qualify yung tama at mali. Lalo na pag nagbabasa ka ng Biblia, naiintindihan mo kaya yung meaning nung binabasa mo. Ngayon, kung ikaw'y kulang lagi sa tulog, hindi mo na pati bibigyan ng panahon para hawakan ito. Bihira sa tao yung mayroong panahon para magbasa ng Biblia at maging seryoso. Kaya kitang-kita natin na matalino talaga yung kaaway. Laging inatake niya yung utos eh. Since from the beginning, yan naman ang naging dahilan ng problema eh. Opo. Inatake ng kaaway, dun ba lang sa langit, yung utos ng Diyos. Actually, ang Ten Commandments kasi, yan ang kabuuan ng sangkalangitan. Kasi ang tawag din law of love, pag-ibig. Pag sumunod ka sa 10 utos, walang taong magagalit sa iyo. Wala kang kaaway. Wala kang kaaway. Bakit? Gagalang mo magulang mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka magbibintang, hindi ka magsisinungaling. Hindi ka mang-aangkin. O masama ba yun? Bakit galit na galit yung karamihan dyan sa 10 utos? Binago pa. Hindi ba mabuti na isa lang ang Diyos natin? Huwag natin Diyosin yung gadget, pera. Ang Diyosin natin, yung nagbigay ng pera. At yung nagbigay ng kapaligiran. Kaya kung ang 10 utos ay ating isa sa kabuhayan, ang tawag dito blessing. You will become peculiar. Ang tawag sa iyo, kakaiba. Bakit? Nakasulat na sa puso mo eh. Kahit halangan ka ng pera dyan, hindi mo kukurapin yan. Totoo do. Kaya kung ang ating sistema ay maibalik sa tinatawag na kahalagahan ng kautusan sa buhay ng mga nilalang ng Panginoon sa sanlibutan, walang korupsyon sa gobyerno. Bakit? Amen. Hindi nila kukunin yung hindi kanila. Hindi maa-attract yung mga mata natin. Bakit hindi iyo eh? For example, kalusugan. Naalaman mo yung value, walang ma-hospital. Bakit? Kakain ka ng tama eh. Babalik ka sa Genesis 1:29. Alam nga naman, mag-uusap tayo ng kwentuhan. Kumbaga sa Biblia, mag-usap tayo rito. Huwag natin dito, huwag tayo dito. Dito na tayo. Paano yung mga katotohanan dito? Namimili ka lang. Para maintindihan mo yung kwento, kung ano talaga yung totoo, simulan mo muna sa umpisa hanggang makarating ka sa dulo. Sa umpisa pa lang, sinampulan na ng Panginoon ang ating mga magulang. Anong pinakain? Genesis 1:29. Fruits, grains, nuts, and vegetables. Yung mga Diba? halamang may buto. Kaya pagka walang buto, yung sardinas ba, pag tinanim mo, tutubo? Hindi. O, hindi ko kakainin yan. Yung papaya, may buto. May buto. O, kainin mo. Yung beans, may buto. Buto na yun. Yun nga, hindi kainin mo, lalong maganda. So, ibig sabihin, malinaw. So, ngayon, parang nagtatalo-talo. Bakit daw ganun-ganun na nangyari? Kaya Panginoon naman kasi, hindi ka naman pipilitin eh. Bibigyan ka niya ng pagkakataon na sundin mo kung ano yung gusto mo. Dahil ayaw niya by force na ibinigay na nga niya. Pipilitin ka pa. That's why we have the freedom of choice. Napakabait ng Panginoon. Kaya kung pag-uusapan natin dito, free from disease, we must go back with the rules of life, which is the 8 laws of health. If we want to be free from sin, we must cooperate with the Lord and obey the laws of God, especially the 10 Commandments. Lahat naman tayo guilty rito eh. Ang sabi nga sa Romans 3:23, lahat naman tayo nagkasali. Pero ang importante sa atin, may rules din ng Panginoon na walang sino man na lalapit sa Kanya, hindi pwedeng upuso ni Satan yan, na hindi niya gagawaran ng kapatawaran. Gift ng Panginoon yan, sa sobrang pagmamahal. At ang ibabayad niya para masatisfy ang kautusan ay yung dugo niya. Kaya napakaganda na maintindihan ng ating mga tigapakinig ngayon na kung maintindihan natin ang kahalagahan ng kalusugan at kahalagahan ng kautusan, ay makikita natin na yung ginawa ng Panginoon ay talagang hindi kayang ipaliwanag. Dahil isang uri ng mirakulo na minahal tayo, na hindi naman tayo karapat-dapat. Tayo talaga namang masasabi ko na talagang makasalanan. Totoo, Dok. At nais ko lang din, Dok, ipagpatuloy natin, Dok, no, yung iba't iba pang mga na-experience kapag kunyari tayo ay lack of sleep, merong lack of sleep. So, yan, Dok, yung antaas, Dok, ng ating yung mga stress hormones natin. Madaling mairita. Yes, lalong nakakatanda. Hindi ba usong-uso yung word na nakakairita ka? Oo. Yung wala kang patience pagka kulang ka sa tulog. Madali kang magalit.
madali kang mainis. Yes. Oo. At saka, Dok, yun nga yung sinabi mo na naiirita ka, di ba? Yung irritability. Ano pa, yung increased pain, yung kanina yung chronic pain syndrome natin. Lahat parang masakit sa'yo. Tapos, ano pa, Dok, yung impaired reaction time. Yung sinasabi kanina ni Dok na, kunyari, nahulog yung baso mo, nabasag, hindi mo napansin, di ba? Yung reaction mo, parang hindi siya yung, kasi, kunyari, ikaw, tinuso ka ng karayom, di ba aaray ka agad, Dok? Kapag kulang pala tayo sa sleeps or sa tulog, mga kaibigan, yung reaction time natin, yung mamaya ka pa, aray, parang ganun lang. Eh di ba dapat, instant, nasaktan ka agad, di ba? Parang sa heartbroken, parang ganun. Dali mo, alam mo na, yung bang, yun na yun. So ito yung point na isa lang naman pala yung focus natin dito na dito natin nakikita yung value ng batas ng kalusugan. Na hindi pwede nating hindi sasama sa paghahanda, lalo na sa panahon nating kinabubuhayan. Now we are seeing so many people right now undergoing with that kind of stress, especially sa problema ng mundo. Problema na nga sa coronavirus, problema pa sa kahirapan, problema na para bang walang focus kung ano ba yung kahihinatnan ng takbo ng mundo natin sa sanlibutan na ating kinalalagyan. Na ang tanging kasagutan, kahit ano pa man ang mangyari, huwag lagi nating huwag nating makalimutan that God is here para tayo tulungan. Kaya ito yung oras talaga na, di ba, sa panahon nga ng crisis doon dapat tayo nagtutulungan, nag-aabutan. At kung merong mga nangangailangan at kaya naman nating abutin ang kanilang pangailangan, bakit hindi tayo magkaroon ng pagtutulungan? At isa sa nakikita ko na tulong na may babahagi natin dito sa pandemya na napakarami ang naghihirap ay bigyan natin ng regalo na isang bagay na hindi nila malilimutan na ang regalong ito, matulog po tayo ng maaga. Amen. Totoo, Dok. Dahil ano magagawa natin? Mag-abutan tayo. Kaya pagdating ng 8:30, kung po pwede lang, patay ang ilaw, no? Lahat. Pero dapat ang cellphone 2 hours before bed. Yes. Hindi ka na kasi yung stimulus yun talagang magigising ka talaga. Pero kung kaya mo namang tanggalin na yung cellphone, kuha ka na lang na maliit. Pwede na yun. Patayin mo lang pag emergency, meron kang gustong tingnan. Yun yung pinaka-safe. Kung hindi ka naman payayamanin ng cellphone, at hindi ka naman pababanalin ng cellphone mo, yung gadget mo, at hindi ka naman palulusogin ng... Titignan mo yung advantage at disadvantage. Kung chismis lang naman, yung gusto mo, yayaman ka ba sa chismis? Hindi. Hindi naman Ikaw ba bibigyan ng vitamin A, B, C, D niya? Hindi. May mga mineral families, saka itong mga essential amino acid, hindi. Hindi ka nga, pag nagkakulangan ka nga ng pera, hindi ka naman pautangan yan. Pero ang point, kung yan ay makakatulong sa iyo at sa tingin mo ay pababanaling ka ng cellphone mo, ikip mo. Pero kung sa tingin mo ay sisirain lang ang kalusugan mo, ang tamang decisions dito, ang tamang desisyon, it must be out. Totoo, Dok. Tanggal. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Healthline, October 2020. So this was just a study, Doc, last year. So sabi po dito, sleep deprivation can negatively impact your judgment and your ability to assess your cognitive ability. Not getting enough sleep puts you at risk of making poor decisions such as driving when not mentally alert. Regularly, getting less than 6 hours of sleep increases your risk of falling asleep at the wheel by 260% compared to regularly getting 7 to 9 hours. Sleepy driving also accounts for about 1 in 6 fatal crashes. O di ba, Dok? Ang dami-dami no sa ating pong mga manonood, kaya kailangan talaga natin na magkaroon ng magandang tulog sa gabi kung tayo ay maglo-long drive, di ba, Dok? Kasi napaka-importante, especially alam mo, Dok, meron akong recent na kaibigan na talagang total wreck talaga yung kanyang sasakyan. Pero alam mo, I really praise God kasi
buhay siya. Walang nangyari kahit gasgas, kahit sugat, wala, talagang iningatan pa rin siya ng Panginoon. Denied pa rin siya ng Panginoon. Kasi nurse siya, Dok, sa ibang bansa. So, parang sobrang pagod din siguro, lalo na kapag yung, 'di ba, sa ibang bansa or pag nurse ka, talagang yung shifting nyo talagang mahabang oras, yung trabaho, ayan. So, Ang tawag dyan ay night dasal lang. Night differential. duty. Yes, yun Yan din. akong kaibigan, actually, pinili niya yung dahil malaki yung kita eh. Mhm. Eh, napakatagal na niyang patay. Atake sa puso. Taga-Amerika. Ang duty niya, puro panggabi. So, yung mga nagtatrabaho na, hindi ko naman sa idinadown yung mga panggabi yung duty nila, mga driver, umiinom sila ng kape, umiinom sila ng kung ano-anong mga pampagising. Normally, natutokso yung mga driver na mag-take ng drugs para lang mapanatili nila yung gising sila. Dahil pwedeng ma-aksidente sila during driving. So talagang makikita ko na talagang kailangan makahanap ka ng ibang paraan para mag-isip ng ibang hanap buhay kung nandun yung kalagayan. Dahil ang sinasacrifice mo ay long term, ay panghabang buhay na kalusugan na maaaring mabawi sa'yo nang wala sa tamang oras. Salamat, Dok. At Dok, nais din natin ibahagi sa kanila, sa atin pong mga manonood, yung atin pong mga mararanasan kapag tayo ay deprived na nung pagtulog, no? Tulad na nabanggit ko kanina, yung bumababa yung immune system. Ito pa naman ang major. Na dapat yun nga yung binuboost natin. Binuboost mo para siguradong poprotectionan ka. At katulad nga kanina, yung anxiety, buong mundo. Napakataas ng tinatawag na market ngayon ng antidepressant medications, drugs. So, na maiwasan naman natin sa paraan na tayo makapagpahinga ng tama sa oras. Saka sa mga may asawa na o sa mga kalalakihan, nakapagpapababa ng tinatawag na sex drive. At yung sakit sa puso, at yung mga kababaihan, kalalakihan, yung infertility, yung diabetes, sama-sama na yan. So makita natin, mayroong mga related type of negative manifestations that happen within the entire system by not considering that. And that is the reasons why we are always recommending and giving some sort of personal advice to our viewers today that we must consider that, especially following the 8 laws of health, because there is something there that once you commit yourself and be willing enough to cooperate with that normal biorhythm to see to it that we are going to obey with that kind of rules, I know that we can get it back. Ano ba karamihan na nagkakasakit? Sabihin lang ng mga magulang, pahinga ka. Ang gamot lang pala, pahinga. Walang binayaran. Ibig mo pa pahihirapin. Kunyari, haggard ka. Ang itsura mo, talagang matamlay yung pakiramdam mo. Matulog ka na maaga, mag-siesta ka. Uminom ka na maraming tubig. Doon pa lang, gamot na. Bakit pa natin pahihirapin pa? Regalo na nga ng Panginoon yan. Kaya nga ang importante lang sa tao ay magkaroon tayo ng abilidad na magawa natin ang part natin sa ating sarili. Salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood, nais din po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa How to Live, page 120 and 121. One's best sleep is with the stomach practically empty. It is true that food puts one to sleep at first by diverting blood from the head, but it disturbs sleep later. Water, unless it induces bladder action during the night, or even fruit, may be taken without injury before retiring. If one goes to bed with an empty stomach, he can often get along well with 6 or 7 hours of sleep. But if he goes to bed soon after a hearty meal, he usually needs from 8 to 10 hours sleep. It has already been pointed out that sleeping outdoors is more restful than sleeping indoors. Sa atin pong mga manonood ngayon hapon pong ito, nagpapasalamat po kami dahil pinakinggan niyo po na kailangan po talaga natin magpahinga
Hindi lang po isang araw na pahinga, hindi 2 araw, kundi gabi-gabi po. Huwag po natin paglabanan yung atin pong kailangan na kapahingahan sa araw-araw, sa gabi-gabi. At kung kailangan nyo, kung inaantok na po kayo, ay matulog po kayo because even a 20-minute nap is very important to rejuvenate our system. Para po sa ating pagtatapos ay, Doc, atin pong bigyan ng pasasalamat ng ating Panginoon at ipanalangin po ang ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer request. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Ama, alam niyo po ang pangangailangan po namin sa kapahingahan, especially Panginoon sa panahon pong ito na kami po ay nasa kalagitnaan, Panginoon, ng iba't ibang mga dilema, Panginoon, ng buhay, especially in this pandemic, O Lord. Please help us, Father, to gain knowledge and wisdom from you alone, and may you continue, Father, to inspire us and help us, Father, na magkaroon po ng malusog na pangangatawan, especially magkaroon po ng pagkakataon at hindi po namin paglabanan ng amin pong mga pagtulog, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, na pagalingin nyo din po sa pagkakaroon po ng cancer at magkaroon din po ng positive outlook in life si Mrs. Linda Valencia. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng inyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. At ang amin pong mga manonood ngayong hapon pong ito ay puspusin niyo po, Ama, ng banal na Espiritu upang lahat po kami, Panginoon, ay magbigay po ng papuri at pasasalamat sa kalusugan po na iginawad niyo po sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po si Gladys Panuelos, kasama po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.